Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo? So ngayong hapon, pag-usapan natin ang good news na kung saan ang mga destabilizers gustong pababain ng Pangulong Bongbong Marcos, iniintriga ang relasyon ng Pangulo at ng Presidente ng Amerika na si Donald Trump dahil ina-underestimate po ng mga maka-Duterte, anti-Marcos, anti-government, ang kakayahan ng ating mahal na Pangulo makipag-negotiate. Matatandaan po ninyo, mga kamunting tinig, na pumunta po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa United States of America. At kabilang po yan sa states visit ng ating mahal na Pangulo sa USA. Okay? Na kung saan ay pinag-usapan po doon yung tariff, no? Na kung saan nagpataw po ang Amerika ng mga taripa hindi lamang po sa Pilipinas kundi sa halos mga business partner nila. Alam naman natin na yung iba may 25%, yung iba may 20%, yung iba 35%. Depende po sa kung anong klaseng economic policy ang ipapataw ng Amerika sa kanilang mga business partner. Now, or trading partner. So with regards sa Philippines, kinutya ng mga maka-Duterte, o let's say DDS, no? Na wala daw kwenta ang pagpunta ng Pangulo ng Pilipinas sa Amerika. Pero, mga kamunting tinig, hindi ko lang alam kung good news to sa mga Duterte diehard supporters. Pero para sa atin, good news po ito sapagkat tinanggal na po ng United States of America yung yung tariff na ipinataw po sa ating bansa. 'Di ba? Matatandaan po natin na yung taripa sa iba't ibang mga produkto na ipinataw ng Amerika ay 20%. So nakipag-negotiate po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos doon, nag-state visit, pinag-usapan yung tungkol po doon sa taripa na ipinataw ng Amerika, hindi lamang sa Pilipinas, sabi ko nga kanina, sa iba't ibang bahagi din ng mundo. So nabigyan po ng 19% na tariff ang mga maraming pangunahing produkto, lalong-lalo na po agricultural products ng ating bansa. 90% po yon. Pero sa ganitong panahon, ang balita po ay tinanggal na po ng United States of America mula sa 19% tariff, no? Mula sa mga maraming pangunahing agricultural products ng ating bansa. Kasama na rito, mga kamunting tinig, yung coconut oil. Kasi nag-e-export tayo ng coconut oil, ng ating mga pinya na kung saan makikita po sa iba't ibang dako ng Pilipinas, may sa Bukidnon, may sa Pulumulok, South Cotabato, etc., etc., may sa Davao. So, kabilang po sa tinanggal na 19% tariff sa agricultural products ng ating bansa, ang coconut oil, andyan din yung pinya, mga kamunting tinig, kasama din po dyan yung saging, of course, mangga, no? Dried and processed foods. Pag sinabi nating dried, mayroon ding pinoprocess na mga pagkain. And then, kasama din po dyan sa desiccated coconut. So, kayo na po, alam nyo na yan kung ano ibig sabihin ng desiccated coconut. Kasama din po sa tinanggal sa 19% tariff, yung mga juices po natin. Mayroon tayong mga frozen tuna, no, mga fillets, mga rice, water products, at ilan pang mga confectionery items, mga kamunting tinig. Pati po yung iba't ibang mga agricultural products or goods tulad ng kape. Dito sa Sultan Kudarat, grabe, booming po yung kape industry po dito sa amin. Kilala po ngayon ang Sultan Kudarat sa coffee industry. Actually, masasarap po yung mga kulaman, palimbang, basta matikman po ninyo ang kape ng Sultan Kudarat, hindi talaga kayo magsisisi. Siyempre kasama po din dyan yung kakao. Sa Davao, ang dami din pong kakao, no, na kung saan ay dinadala sa abroad, pagbalik dito, Toblerone na.
Oh, yan yung mga raw materials from our agricultural products. Siyempre, kasama din po dyan sa 19% yung mga pampalasa po natin, mga dalandan, mga kamatis, karne, karne ng baka, at iba pa pong mga fertilizers, no? So ayon po sa DTI or Department of Trade and Industry, malaki daw po ang ginhawa. Malaking ginhawa daw po ito para po sa ating mga magsasaka at agribusinesses dahil mas magiging competitive po tayo sa United States market. At syempre ano yung mga magiging competitive? Yung ating mga agricultural products and in general, produktong Pilipino. So ayon po yan sa Department of Trade and Industry dahil po tinanggal ang 19% sa mga pangunahing agricultural products po natin, malaking ginhawa po ito sa ating mga agri-businesses, sa ating mga lokal na mga magsasaka. Okay? And syempre, mapopromote po natin, mamarket po natin sa US yung mga authentic Filipino agricultural products. So, kung susumahin, mga kamunting tinig, hindi man tayo marunong mag-compute, we are not an economist, pero ayon po sa balita na ayon po sa Department of Trade and Industry, tinataya pong mahigit sa 4 billion. Okay? Makinig kayo. Tinataya pong mahigit sa 4.4 billion or 4 billion US dollar ang Philippine export po natin. Okay? Na kung saan ang mapoprotektahan sa desisyong ito. Lalong-lalo na nung inilabas po yung tinatawag na executive order sa pamamagitan ng US at ng Pilipinas noong November 14, 2025. Yan po yung mga kasagsagan na kung saan binabalak pong pabagsakin ng administration, binabalak pong pababain ng ating mahal na Pangulo, pagre-resignin, tapos iluklok si Sara Duterte, yung kanilang dakilang manunubos. Pagkatapos, sa kabila po din yan, no, ng mga patutsada rin ng ibang mga anti-Marcos, anti-government na mula po sa hanay ng mga maka-Duterte. Actually nga, si Marcoleta nga, pinahiya niya ng pinahiya, no, ang ating bansa dahil wala na daw pong namumuhunan. Pero dito, okay, 1% na nga lang. 1% na nga lang, malaki na pong bagay sa atin. From 20% na taripa, ginawa po ng Amerika na 19%. Pero ngayon, tinanggal po yung 19% na tarif. Okay? Simula ngayon, tinanggal na ng United States of America mula sa 19% tarif ang maraming pangunahing agricultural products po natin. Katulad na lamang po ng aking nabanggit. Na kung saan, magiging reason po to ng kaginhawaan ng ating mga lokal na mga magsasaka at mabigyan po ng market sa US yung ating mga authentic Filipino agricultural products. So 4 billion US dollar po yan, mga kamunting tinig. And ayon po sa Department of Trade and Industry na mananatiling aktibo po yung ating bansa sa pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos para po sa mas matatag na economic security at bilateral ties. So, kung susumahin po natin ang balita na ito, good news to. At ganito po mga kamunting tinig, ito po ang bunga ng pakikipag-usap ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kay Donald Trump. Nung nagkaroon po ng bilateral visit ang ating mahal na Pangulo. So, binatikos pa ito ng mga Duterte Dihad supporters dahil wala daw pong nangyari. Di ba nga sabi ni Trump, ang Pangulong Bongbong Marcos is hard or tough to negotiate. Pero minaliit ito ng ating kapwa Pilipino na hindi believe sa kakayahan ng ating mahal na Pangulo na makipag-negotiate. Binigyang diin ko din po ito noong mga nakaraang vlog ko na from 20 to 19% malaking bagay po sa ekonomiya or economic discussions ang 1% na pagbawas ng tinatawag po na tariff or tariff cuts. So ngayon, yan na po ang nangyayari. So from 20 naging 19, pero ngayon tinanggal na po sa iba't ibang mga pangunahing produkto ng ating agrikultura. So dapat magbunyi tayo nito. Dapat hindi po natin ito ipagsawalang bahala, ipagmalaki po natin ito dahil tagumpay po ito sa sektor ng agrikultura.
dahil mas malaki pong ginhawa ito para sa kanila. Pag mag-export sila ng kanilang mga produkto na mga nabanggit ko, no, katulad po dyan ng mga coconut oil, mga pinya, mga saging, mga dried and processed food po natin. Okay, particularly yung mga prutas kasi may mga dried at saka mga processed foods or fruits. At syempre, iilan pang mga confectionery items. Pati yung iba't ibang mga agricultural products tulad ng kape, tsaa, kasama pa pala yung tsaa dyan, yung kakao, lalo na to yung ating mga spices o mga pampalasa, dalandan, okay, nagamot sa ubo, kamatis, okay, karne ng baka, at ilan pang mga fertilizers. So, good news po yan sa atin, bad news po yan sa mga hindi naniniwala sa kakayahan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. And aside from that, nung nagkaroon po ng ASEAN and of course ng ASEAN Summit, nagkaroon or APEC, nagkaroon din po ng mga pag-uusap between our partner countries kung paano po papalaguin ang ekonomiya ng bawat bansa. So yan lamang po ang good news. Nagbunga po ang foreign trips ng ating mahal na Pangulo dyan po sa United States of America. Kudos and maraming salamat po na dahil po sa kakayahan ng ating mahal na Pangulong mag-negotiate, nagkaroon po ng magandang kinabukasan ang ating mga magsasaka. Lalong-lalo na itong mga nag-export ng mga paunahing produkto na ating nabanggit. Buhay po, mabubuhay po ang sektor ng agrikultura. Salamat and mabuhay po tayong lahat.